Magandang araw po mga ka-recap. Welcome back po sa ating channel. Ngayon naman po ay atin ang ipagpatuloy ang kwento ni Logan McLean. Sinimulan na nga ni Logan ang pagtayo ng dam sa hilagang bahagi ng kanilang teritoryo. Nalaman niya din na kaya palang gumawa ni Clayton ng mga golem. Nag-iba ang kanyang ekspresyon at nakaisip ng kakaibang ideya. Tinanong ni Logan si Clayton kung ilang golem ang kaya niyang gawin. Tinanong niya din kung kaya din daw ba ng kanyang mga disciple na gumawa ng golem. Siyempre, oo naman ang sagot ni Clayton. Ang kanilang magic tower ay ang Golem School of Earth Magic Tower. Hindi naman matago ang saya sa mukha ni Logan. Pero biglang sinabi ni Clayton na may kaunting problema lang. Ang formula ng spell na ginagamit para makalikha ng core ng golem gamit ang mana ay posible lamang para sa mga 5-circle mage na katulad niya. Kung gagawa ang kanyang mga disciples, ay kailangan nila ng mga mana stones. At kahit na meron silang mana stone, ito ay mga maliliit at mahihinang golem lang. Bigla naman nadismaya si Logan sa mga narinig, lalo na nang sinabi na kailangan ng mana stone. Pero ano pa ang mana stone? Ito ay isang mineral na kasing bihira ng orichalcum or mithril. Ito ay may halong natural na enerhiya ng mana kaya bihira lang ang mga batong ito. Hindi rin ito artipisyal na magagawa, at dahil ginagamit ito sa paggawa ng mga artifact, mahal din ang halaga ng mga mana stone. Iniisip din ni Logan na hindi sulit ang gumamit ng mana stone. Pero hindi niya rin pwedeng palampasin ang kahalagahan nito sa digmaan. Kung mananalo siya sa pamamagitan ng pag-invest ng ilang halaga, maganda naman ang kalalabasan nito. Tinanong ni Logan si Clayton kung lumalakas din ba ang mga golem depende sa dami ng mana stone. Tama, sagot ni Clayton. Ang lakas at bilis nito ay maaari ring tumaas at mas tatagal din ito. Naiisip na ni Logan ang maaaring epekto ng golem sa digmaan. Pero naputol ito nang sinabi ni Clayton na kakailanganin niya ang pinakamataas na kalidad ng mana stone dahil isa siyang 5-circle mage. Naiisip na rin ni Logan na maaari siyang maghirap dahil dito. Dagdag pa ni Clayton, para sa isang 2-circle golem, ang isang low-grade na mana stone ay sapat na. Magtatagal ito ng isang araw at kasing lakas ng isang tao. Ang isang low-grade na mana stone ay kasing halaga na ng isang pirasong ginto. Ang ratio ng gastos sa benepisyo nito ay masyadong mababa para sa lahat na pera na magagastos. Pero sa digmaan katulad ng nangyari sa kanilang teritoryo, ay mabilis nitong mababago ang daloy ng laban. Tila nakaisip ng paraan si Logan at parang nararamdaman ni Clayton na hindi ito maganda. Nagpatuloy na nga sila sa pagkonstruksyon. Takot naman si Dwayne sa nasasaksihan. Kahit ang ibang tao ay nakaramdam din ng takot. Halimaw daw ito, isang halimaw. Isang halimaw daw ang sumisira sa bundok. Yumayanig ang paligid bawat suntok ng golem sa paanan ng bundok. Sumigaw ulit si Dwayne at sinabi na isang halimaw ang sumisira sa kanilang teritoryo. Ilang beses naman na sinabi ni Logan sa kanya na hindi niya ito sinisira. Gumagawa lang siya ng tunnel. Naalala ni Dwayne ang Patriarch. Kailangan niya daw itong ipaalam sa Patriarch. Mabilis na tumakbo si Dwayne pabalik sa palasyo para ipaalam ito sa kay Patrick. Napabuntong hininga na lang si Logan kay Dwayne. Inutos naman ni Logan kay Hamar na dalhin na lang ang lahat ng mga tao para sa water channel. Hindi na yata kailangan ng tao dito dahil ginagawa na ng golem lahat na trabaho sa paggawa ng tunnel. Sinunod naman ito ni Hamar at tinawag na ang mga tao. Sa kasalukuyan, merong 3 konstruksyon na ginagawa si Logan. Una ay ang tunnel at ang dam. Pangalawa ay ang mga water channel na magpapadaloy ng tubig sa iba't ibang parte ng tigang na lupa sa teritoryo. At ang pangatlo ay ang minahan ng ginto. Pagdating naman sa minahan, mayroon ng malaking improvement habang nasa Kapitolyo pa siya. Pero simula nang makabalik siya ay naging mas busy siya sa konstruksyon ng dam kaya hindi niya pa nabibisita ang minahan. Bukas daw ay bibisitahin niya ito kaagad. Sumunod na araw nga ay pinuntahan na ni Logan ang minahan. Hindi naman maipinta ang mukha ni Hamar habang nakatingin kay Logan. Inasar naman ni Logan si Hamar at sinabi na mukhang parati sila ngayong nagkikita sa trabaho. Ano daw ang pinagsasabi niya? Tanong ni Hamar. Kasalanan daw ito ni Logan dahil pinasa sa kanya lahat ng trabaho, mula sa minahan, sa dam, at pabalik na naman sa minahan. Naiinis na si Hamar at tinapon ang kanyang bimpo. Hindi na niya daw ito kayang gawin. Patayin na lang daw siya ni Logan. Hindi daw ba siya maaaring magpahinga?
Bakit daw kailangan siya lang ang nangangasiwa ng lahat? Sinabi naman ng isang trabahador na nag-alboroto na si Hamar. Pigilan daw nila siya. Napatigil si Hamar nang hinawakan ni Logan ang kanyang kanang balikat. Alam daw ni Logan at naiintindihan niya ang sinasabi ni Hamar. Magaling daw ang mga trabahong ipinapakita niya. Kaya simula ngayon, si Hamar na daw ang lahat ng mangangasiwa. Sa isip ni Hamar ay mukhang mas lumala pa yata ito. Sinusubukan daw ni Logan na ibuhos sa kanya lahat ng mga trabaho sa kanya. Pero sinasabi naman ni Logan kay Hamar na pinapangako niya, kapag natapos ang lahat na proyektong ito, ay ibibigay niya ang lahat na pahinga na kailangan niya. Ano daw ang ginagawa ni Logan? Tanong ni Hamar. Ayaw daw niyang gawin yan. Pero walang nagawa si Hamar kung hindi ang sumang-ayon kay Logan. Habang si Hamar ay stress na sa trabaho, pakiramdam naman ni Logan ay nawala ang bigat sa kanyang mga balikat. Pero sa isip niya, ang minahan ay mas matatapos ng mabilis kumpara sa ginawa ng mga test run sa nakaraan buhay niya ngunit hindi pa siya sigurado sa dam. Bigla niyang binago ang kanyang pag-iisip at naniniwala na magiging maayos ang dam. Pagkatapos ni Logan na bisitahin ang minahan ay tumawag siya kaagad kay Philip. Ayon kay Philip ay maipapadala na ang mga material para sa konstruksyon ng walang problema. Nagkaroon din daw sila ng kasunduan sa supplier at makukuha nila ang mga tabla sa halagang 100 ginto bawat buwan. Maganda daw ito saad ni Logan. Dagdag pa ni Philip, kung matatapos na nila ang minahan at ang dam, siguradong magbabago na ang teritoryo ng mga McLean. Gusto niya din na bumisita at makita ang mga ito. Biglang may naalala si Logan. Tama nga daw, kailangan ni Philip na bumista, at bumalik din daw dapat siya dito sa susunod na taon. Ano daw ibig sabihin ni Logan na sa susunod na taon? Ayon kay Logan, mayroong bali-balita na may malaking problema sa royal family. Nagulat si Philip sa sinabi ni Logan. Ano daw ang problema? Sinabi ni Logan na narinig niya ito nang nasa mansyon siya ni Felix Esperanza. Hindi pa siya sigurado sa mga detalye pero mukhang malaking problema ito. Kailangan daw ni Philip na alamin kung ano ito pero dapat ay sekreto lang na para bang nagnenegosyo pa rin siya. Sa nakaraang buhay ni Logan, sa susunod na taglamig, ang hari ay mamamatay at isang civil war ang magaganap. Pero ang impormasyon na ito ay narinig niya lamang noong isang mababang mersenaryo pa siya kaya maaari hindi ito tugma sa totoong nangyari. Kung totoong biglaang namatay ang hari, sigurado na mangyayari ito sa kasalukuyan. Pero maaaring mabago ang timing nito katulad ng nangyari sa digmaan sa kanilang teritoryo. Pero hindi niya dapat mabago ang mga pangyayaring ito dahil lang sa hindi malamang mga rason para makapaghanda sila. Sa digmaan na magbabaliktad sa kaayusan ng kaharian, ang pamilya McLean ang magbabago ng daloy nito. Ibinili ni Logan kay Philip na itabi na ang mga sobrang pera nila at gamitin daw itong emergency funds. Ang mga matitira ay kailangan niyang ibili ng sandata at mga armor, sapat para armahan ang 1,500 na mga sundalo. Sinabi ni Philip na hindi na ito normal. Pero 1,500 katao, akala daw ni Philip ay nasa 100 lang ang kabalyero ng mga McLean. Sinabi ni Logan na hindi ito para sa mga kabalyero. Para ito sa mga sundalo. Nagulat na naman muli si Philip. Nababaliw na talaga si Logan. Walang noble na ina-armasan ng buo ang kanilang mga sundalo dahil masyado itong mahal. Sa isip ni Logan ay kakaiba nga ito. Pero maraming sundalo nila ang namatay sa nakaraang digmaan lang. Dahil dito, mas bumaba ang inaasahang progreso ng kanilang teritoryo. Kinailangan nilang babaan ang pagpapatala sa tungkulin at palakasin ang puwersa ng mga kabalyero. Kaya dapat ang pag-armas sa mga ordinaryong sundalo ay maging parte ng kanilang plano. Tinanong ni Logan si Philip kung may mali daw ba siyang desisyon simula nang ginawa nila ang mga ito. Wala daw sagot ni Philip. Kung ganoon ay kailangan nilang gawin ito. Walang magawa si Philip kung hindi sumang-ayon kay Logan. Maghahanap daw siya ng impormasyon tungkol sa problema sa royal family. Sa isip ni Logan ay mukhang nasa ayos ang lahat. Mula sa pag-ipon ng pera para sa minahan, sa pagtipon ng pagkain para sa paggawa ng dam, at ngayon ay pagpapalakas sa mga ordinaryong sundalo, ang lahat na preparasyon para umusad ay matagumpay. Sumunod na araw ay makikita ang patong-patong na mga papeles. Ito ay walang iba kung hindi mga dokumentong gawain ni Logan bilang halili ni Patrick. Hindi makapaniwala si Logan na ginagawa niya ang lahat na ito. Pinapagalitan siya ni Dwayne dahil pumipirma lang siya sa mga dokumento na hindi binabasa ito.
Akala daw ba niya ay matatapos lang ang trabaho ng isang patriarch sa isang araw o dalawa? Nagtataka naman si Logan dahil hindi naman niya nakita noon ang kanyang ama na gumagawa nito. Ayon kay Dwayne, ito ay dahil siya mismo ang gumagawa ng mga ito. Hindi makapaniwala si Logan na naisahan siya ni Dwayne. Bakit niya daw ipinasa lahat ng trabaho, tanong ni Logan. Kailangan daw ni Logan maranasan ito bilang tagapagmana ng McClane. Iginiit naman ni Logan na hindi siya ang magiging tagapagmana. Habang nagtatalo ay biglang may pumasok sa opisina ni Logan. Ito ay si Kai Solan. May malaki daw silang problema. Si Hamar. Si Hamar ay natrap sa loob ng gumuhong minahan. Buhay pa kaya si Hamar at ano ang gagawin ni Logan sa naguhong minahan? Alamin po natin yan mga ka-recap sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!